Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Sun, Moon at Rising Sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, medyo nagkakaproblema ko dito sa ilaw ko. Ayan, naayos ko kasi. Anyways, dito tong Queen of Swords. Ano kaya tong Queen of Swords? Ito pala yung bida natin. Kaklarify ko sana, pero ito yung bida natin. So, ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Pero, ang pinaka-description niya ay single siya ngayon. Okay? Single, widow, or pwede rin ex-partner to. Ngayon, ano kaya tong 10 of Wands? So, dito tayo magka-clarify. So, sa combination na to, maaaring yung iba sa inyo ay nahihirapang mag-let go sa memory ng nakaraan, lalo na kung may kinalaman sa ex. Kasi parang struggle card tong dalawa. So, sabihin natin ex partner to, or single yung iba sa inyo at hindi pa rin makamove on sa ex nila. Ganon Ngayon, tong High Priestess, sabihin natin ito na yung pinaka outcome. Kung baga sa period na to, magkakaroon na sila ng tenacity na makapag-move on na, or sabihin natin kakaroon na sila ng wisdom para tuluyan ng mag-move on. So, dito na rin papasok kasi yung knowledge, awareness regarding red flags. So, dahil doon sa clarity, truth na matututunan nila, doon na papasok yung determination o tenacity na mag-let go na fully. Kasi ang toxic, biruin nyo, 7 of Wands saka 10 of Wands. Para yung struggle card. So, for some reason, masyado nang mahirap dalahin yung problema kasi dahil 10 of Wands to na may kinalaman sa burden. Ito naman 7 of Wands, sabihin natin palaging nag-aaway, magkaiba ng opinion,
may competition, power struggle, na mahirap nang ayusin ba. Kaya dito sa High Priestess, ito na yung sabihin natin divine timing para mag-move on na fully. Abis nung reading natin. So dahil dyan, lalagay tayo ng clue. Mabilis lang yung reading natin nowadays. Kasi dati, pag naglalagay ako ng clarifier cards, 3. Ngayon, 1 na lang. Hirap kasi mag-isip eh. Kaya 1 na lang. Isang card na lang. Yung clarifier card. Anyways, ito yung possible partner. Sa reading na to, partner or ex-partner ng Pisces, kapwa nila Pisces, ito Libra, Gemini. So again, possible partner or ex-partner, Pisces, kapwa Pisces, Libra, Gemini. So, sabihin natin hindi para sa inyo yung reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo, Libra, Sagittarius, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Specifically, Sagittarius, umulit eh. So, dahil mabilis tayong natapos. Ay, meron pa pala. Clue. Ito pa yung isa pang clue eh. Pupunta na sana ako sa deck na to. Kaya lang may clue pa pala. O, description. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue natin, di ba ka para dun sa person nyo? Kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na kalbo. So, kung di kalbo, di puti na buhok. Baka may edad na. Or baka trip lang. Tingnan nyo yung itsura nito, bagets pa, diba? Pero puti na yung buhok, baka nagpakulay kasi nga trip lang. Uso naman yan sa mga kabataan ngayon na bata pa pero gusto nila magmukha ng matanda. Kaya nagpapakulay sila ng ganyan. Or trip lang nila. Anyways, eto unhealthy habits. So may bisyo. May someone na may bisyo. Ito, square face. Ito, shape to ng face. Tingnan nyo yung tsura nito kapag ganun. So, ganyan yung tsura ng face, oh. Square shape face. Square shaped face. Anyways, eto, sigurado na. Dito na tayo sa susunod. So, sa part na to, bihira ko to gamitin. Ginagamit ko lang pag mabilis yung reading. Pero sa deck na to, merong reverse cards, oh. Hindi kasi ako nagbabasa ng reverse. Pero sa case nga na to, merong reverse. Dahil may kodigo naman. So, para maiba na rin. Maiba lang. Since di ako nagbabasa ng reverse cards, ito, tulad nito, reversed yung the devil. Ay! Ten of Wands ulit, oh.
Pwede magkarugtong to. Hindi pa ending kanina. Kasi Ten of Wands. Eto, Ten of Wands ulit. So, may continuation. Sa madaling salita. Saan ba tayo nag-end? Teka, saan tayo nag-end? Sa High Priestess, na binibigyan ng guidance, divine guidance yung bida natin regarding sa pag-move on. So, continuation, kung sakaling ang susundin ng payo ng pag-move on, eto, marirelease na raw finally yung bidan natin sa mga katoksikan or bandage or baggage ng nakaraan. So, ang dating dito, finally, mababalik na ulit sa bidan natin yung self-control, self-esteem, self-discipline na nawala noong na-toxic siya sa ex-partner niya. Ngayon, baliktad na yung Ten of Wands. Kasi kanina siya nakatayo sa bagay. Hindi nga ako nagbabasa ng Ten of Wands. Hindi ako nagbabasa ng card ng nakabaliktad. Pero since gumamit tayo ng may kodigo at lumabas yung Ten of Wands ulit, pero baliktad na siya this time. So, ang dating sa akin, kasi ang pangit ng mga lumabas na meaning. Since burden, di ba yung meaning nito? Ayun, nakalagay naman burden, stress, blockages, frustration, lost faith, responsibility, excessive pressure. Babalik na rin lang natin. So, lahat ng mga sinabi kong yon, mawawala na yung burden, responsibility, stress, blockages, lost faith, frustration, excessive pressure. Mawawala na lahat yon kasi nga bumaliktad siya. Okay? So, ganun lang ang dating or outcome sa period na to. Kung susundin nga ang payo na mag-let go na at mag-move on na finally, maganda pa rin naman yung naging outcome. So, since magkarugtong lang sila, dito naman tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo. O baka dito, iba na talaga. Kasi kanina nagdugtong lang Kaiba ng deck, pero magkarugtong yung kwento. So, dito tingnan natin. Tingin ko hindi na magdurugtong. Pero, who knows? Kasa, Malinconia. Mukhang magkakaproblema, So, saan yung problem? So, ang problem ay sa topic ng
heart. Sabihin natin heart disease. Or kung di man literal na heart disease to, heart problem. A relationship problem. I-clarify natin to, no? Para mas, mas detalyado. Nahulog pa to. Well, maraming pwedeng case. Sabihin natin unexpected pregnancy. So, pag sinabi mong unexpected, hindi inasahan, di ba? Hindi prepared. Nagmukha tuloy siyang unwanted pregnancy. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, unexpected relocation. Or sabihin natin may family member, whether asawa to or family member, sariling anak or biological family, kung ano hindi applicable. Halimbawa, single, pero doon pa rin siya nakatira sa parents niya. Kasama niya pa rin yung mga kapatid niya. Basta may family member. Okay? Na mapapalayo for some reason. Yun yung sadness dito sa malinkon niya. Parang unexpected traveling or unexpected visitor, at ang visitor ay nanay, whether mother-in-law to, basta may darating na bisita, babae, pero yung babae ay nanay na. Kaya hindi sila close Kaya karon ng malinkon niya. Ito kasi bahay. Ito kasi sadness o melancholy. Pero ibang case, eto last na to, separation na talaga to. So, didikit din, may possibility na dumikit to dun sa unang reading na pag-move on sa toxic partner, kaya magse-separate sila ng landas. As in, permanent na yung hiwalayan, lalo na kung on and off, naghiwalay, nagkabalikan, nagkabalikan na naman, pero this time mukhang hiwalay na talaga at permanent na to. Pero sabi nga kanina, 'di ba? Kung ididikit natin 'to dun sa unang reading, na kung mag-move on na finally, mawawala na lahat ng burden. Ano yung kanina? Yung mga pinagsasabi ko, mawawala na 'to. Yung burden, responsibility, stress, blockages, lost faith, frustration, excessive pressure, lahat yan mawawala na kasi nga bumaliktad. Anyways,
O pa tayo ng ibang cards. Pero last spread na to. Pero hindi pa to last deck. Last spread lang sa deck na to. Well, maraming pwedeng case dito. Sabihin nating wedding, pero mukhang sa west sila makakasal. So whether kayo mismo to na ikakasal sa period na to, or kakilala nyo na mababalitaan nyo na lang ikakasal na, pero sa west sila ikakasal. May iba naman na mag-aayos ng marriage contract. Or case, marriage case. Mag-aayos ng marriage case in a way na inilaban sa court. So pag ganun, nagmukha siyang annulment o divorce. Kasi may love tayo. Kasi ito ay priest. Usually yung priest dito ay kinalaman sa law. Weird no? Dapat lawyer na lang yan. Pero law siya Dun siya papalo. Pero sabi ko nga kanina, sa west. Pero kung priest, gawin nating priest, di kasal na nga lang, regardless kung saan. Kung sa simbahan ba, or sa west, mukhang may kakasal kasi nga may love dito. Tulad nung sinabi ko kanina, yung may heart disease, mukhang magpapakonsult, buti naman, kaysa yung in-ignore lang. So again, kung may heart disease na maging problem sa period na to, more like magpapa-check up, thankfully. Kasi mapumukha na tong specialist, di na siya, doktor. Ito heart. Sabihin natin karma to. At ang topic ay relationship. Any problem na may kinalaman sa relationship. Ito may karma. Anyways, ibang case din ito relationship, di ba? Amore, love. Sabi ko nga kanina, priest siya, pero ibang term niya ay law o lawyer. So pag ganun, masyadong logical. So pag pinagsama natin, emotionally unavailable, may tendency ng ganoon, whether kayo mismo to or love interest or partner, na for some reason magiging cold. Yun yung somewhat downside. Pero ngayon period lang naman. Dito na tayo sa last deck na sinasabi ko. Babasahin ko na lang tong message dito. Kukuha lang ako ng 3. Dali lang namang intindihin to dahil basic English lang. So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Hindi ko na mahawakan at dahil basa ang kamay ko sa sobrang pawis at dahil mainit dito.
Hindi naman pwede mag-electric fan at dahil maingay. Anyways, basahin ko na lang. Guilty. Don't let guilt get in the way of happiness. Mga talsik-talsik na at dahil basa-basa na. Mababasa din ng card. Sabi, challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. At ang uli, isa lang. Pero gusto sumama nito. Sama na rin natin to. Sabi, telepathy. Close soul connections harmoniously synchronize. Reenactment of telepathic moments. So, gusto sumama nito, isama na natin. Cupid ulit, tulad nito. Cupid. So, sabi, love is in the air when Cupid is around. So, pag lumabas to, ibig sabihin, hindi lang siya may kinalaman sa single. Okay? Kundi sa mga in a relationship na nagkakalabuan. So, pag ganyan, ibig sabihin, may tendency na maayos pa. Okay? Kahit nga dito sabi, challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Kung magkasama nilang harapin ang problema, di may chance pa maayos. Pero overall, since nandito nga tong Cupid, tingin ko kung na-topic yung love issues, maayos pa yan. Dahil nandito ngayon, love is in the air when Cupid is around. Okay? So, maganda rin para sa single. Kasi nga, for some reason, magiging inspired sila. Baka may magustuhan sila o may magkagusto sa kanila. Basta love is in the air, sabi dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.